Ay, magandang gabi mga boss. Ang gulo-gulo na naman, no, mga friend. Si Escudero, binira si Romualdez. Kaya, putik yan, no, lahat talaga. Pakinggan muna natin si Sarah. Sarah alleges ex-speaker Romualdez also received kickback from illegal gambling. Tibay na. May 32,000, ano to, may nakikinig pa rin talaga dito, May 32,000 views. 4 hours ago, kanina lang ito Napasa na yata yung budget nito na may kulang-kulang isang billion. Ito. Si Leon, ito na. Sabi nung itong comment, kung ang boss ni Saldico ay si Speaker Romualdez, meron din boss si Romualdez sa palasyo. Maliwanag ang statement ni Sergeant. Ito man. Ilabas mo po kasi ang ebidensya para talagang makulong na siya. Ito naman. Grabing baligtaran na yata ngayon. Yung tatay niya nagpasok sa Pogo. Anong say niya? Anong say niya doon? Daming illegal na krimeng nangyari. Brainwashing, media. And people, ganyan nanalo at nabudol mga tao, di ba? Ang daming maganda. Pakinggan natin ito si Sarah. Ayaw mo mag-comment sa huwag na lang, sir, no comment. Sorry, balik ko lang. Matagal nyo na po alam yung modus sa di mo yung pangingikbak sa flood control? Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao... Paano naman yung tatay mo? Siya pa nagpapasok dito ng mga illegal gambling. Di ba, bata ng tatay mo si Atong Ang? Ang galing talaga ng bata ni Kalatni. Magsaywar ng mga boss. na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ma'am, may we know po yung source ng information that they are receiving? Yung mga... Bili mo kapal ng mukha nito mga to, no? Para makapagsalita ng ganito. Puta na yung administrasyon tatay niya Grabe, no? Talagang... Pero, may naniniwala pa rin di ba? Wala nang pag-asa to. Pag ito naging presidente pa, ewan ko Bongbong. Hawak mong bola, PBBM. Ayoko sabihin kasi tatanggalin nila. Pag sinabi ko, tatanggalin nila yung tao. Wala na tayong... From his office? Pero hindi po ba? Oh, yes. Liwanag. May tao ito sa loob ng Malacanang na nagsasabi sa kanya kung ano mangyayari. Siguro sa loob ng Kongreso. Maski di mo naman sabihin halos alam na rin ng mga kung sino yung mga sinasabi mong tao. Hindi kaya si Gloria Macapagal-Oroyan yan. Hindi kaya yung mga senador mo. Ano ba? Sabihin mo na. Okay. Dapat lumabas nga yun para makasuhan sila. Ayaw lumabas ng mga tao Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil... Parang yung panahon din ng tatay mo. Mas grabe takot ng tao ng panahon ng tatay mo. Pinapatay. Di ba? Nakukulong. Gaya ni Laila de Lima, walang kasalanan, tinambakan ng kaso. Wala. Pag may naniniwala pa dito sa itong tao na to, wala na talaga. Sa talino nito, maglubid-lubid ng salita. Maski si Satanas, kakabahan. Dahil yun nga ang pangarap niya, maging presidente siya ng impyerno. Di ba? Tuloy. Siyempre, aabot yun until the office of the president. Diba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob.
from the office of Congressman. Maski hindi mo sabihin, alam na nila yan kung sino yung nando doon sa loob. Ano palagay mo doon sa mga nando doon? Tanga? Ikaw talaga. Romualdez po yan. Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter. Third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? No, No, ma'am. No. what do you think the government is still stable? No. Alam, parang inaano to, no? Lambi eh. Our institutions are clearly abused. They are used for... Nung panahon mo, yung tatay mo, hindi ba na-abuse yung constitution? High blood tong hype na to. Nung panahon ng tatay mo, di ba? In-abuse niyo rin. Oo. for personal gain. They are they are used for personal gain, and we have... Di ba yung tatay mo, karami niyo rin ginamit for personal gain? Oo. Yung ano lang, yung Bureau of Custom lang, dami, Bureau of Correction, mga nilagay ninyo mga tao doon, di ba? Tangina, wala to. Kaya sabi ko na nga, friend, kung hindi lang itong nakaupo, na baka biglang magtagumpay yung kudita, talagang walang pagpilian ng tao eh. Yung rally na yun, people power na yun totoo. Kaya lang yung militar hindi pwedeng bumaliktad din bakit? Eto, yung upo mo, di nagkalechi-lechi lalo. Mantakin mo, magiging laman ng Malacanang si Harry Roque, laya si Kibulog. Atay tayo dyan. Ubos. Already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng Ikaw nga ayaw tumigil eh. Gusto nyo pwersahin umalis na yung bongbong para maupo ka na, mausog ka ng mausog, kung saan bansa ka naglilibot. At kung ano-anong dinadakdak mo, PBBM, wala ka talagang magagawa dito. Wala. Ganyan na lang babuyin niya yung kung mo. Oo. Yung administrasyon, kasama yung kanyang mga cronies. Senado kanina, yung budget nito, halos wala na, parang in-approve lang, wala nang wala pa 1 billion, nakatawa-takot ang nakawan sa billion na nakawan sa flood control, di ba? Wala na to. Ganda ko ng interview ni Karen Davila kay COA Commissioner, dating COA Commissioner Heidi Mendoza, ang ganda. Napanood niyo po ba? sariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na Ano nga mangyayari sa ating bansa? Ginagago mo yung bansa. Ayaw mo, wala ka na nga naitutulong, perwisyo ka pa sa ating bansa. Diba? Tuloy mo. project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Ikaw ba meron? Ano bang project na nagawa mo sa ating bayan? 11 days, 125 million, inubos mo. Hindi mo maipaliwanag si Mary Grace Piatos. Ano natin? Ang kapal naman ng mukha mo, magsalita ka ng ganyan. Para ba naman kung magsalita ka, Sara, meron kang nagawa? At ang bata mo, kalat ni. In fact, we ran on the platform of unity and continuity
ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects. Gago! Yun ang gusto nila mangyari, ituloy ng gobyerno ni Marcos yung naiwan daw ng tatay niya ng mga build. Eh, bumaksak na nga yung tulay dito sa Isabela. Project ng tatay mo. At marami pang mga kung ano-anong, di ba, sila Diskaya, yumama sa build nyo. Maraming bilyon-bilyon ang kinita ng mga, ano ko, susmaryoso. Uy, yung Diskaya, 425 banks account na freeze. Ang lalaki raw ng pera. Lumobo nung panahon, mula noong 2016 hanggang nung yung panahon ng tatay niya, na ang kakapal ng mukha nito. No? Of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Last question. PBBM, hanapin mo na yung mga nasimulan daw ng tatay nito. Kung ano na, marami raw yatang nagawa ito ng belt. Wala nga makita eh kung ano ang ginawa ng tatay mong belt. Eh naku. Pogo, yun ang maraming na-build. Belt. Manta kami yung Banban, nakapagpatayo ng Pogo sa likod ng munisipyo ng Banban. Ha? Maraming mangyayari mga friend. Pag namatay si Digong, maiiba siguro istorya. Maiiba ang twist. Hanggang ngayon, yung mga yung ano pa rin ni Digong pero dapat, sa totoo lang, si PBBM dapat. Eto, sa ganitong galaw nito, birahin na rin niya to. Kung ano to, Trillanes is the name of the game. Alam ni Trillanes. Kaso ayaw naman gumalaw. Yung ombudsman, Department of Justice, nagsampa na si Trillanes. Ayaw umusad. No bail recommended yan. Ayaw umusad. Oh. Kaya nga kinailangan pa na itong ICI neto para mag-imbestiga ng korupsyon. Eh, sinilalat-hala na nga ni Trillanes kung anong mga nangyayaring korupsyon. Ayaw umusad. Tuloy mo, Timang. Hindi nagsiserve as an instrument lang sila Congressman Romualdez. Hanggang ano pa ako dito, hanggang alauna pa ako dito, JC. Ay, sir. Hindi nagsiserve as an instrument sila Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos. Example na lang, Example noong budget. Example na lang ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, Tinutumbok niya na ngayon, PBBM, tinutumbok ka na nito. Oo. Bandang huli, kasalanan mo lahat to eh. The way na magsalita siya kasi pumirma ka eh. Ha? Oo. hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin niyo, kumusta ang moral ng mga sundalos na may mga nagkukwento na ba sa inyo na mababa ang moral nila? Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. May isa kayo na si former Senator Trillanes, isa daw doon sa allegedly na pumasok sa institution at PRRD. Merong mga sinabi na ganon, pero hindi ko siya ma-confirm kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. So, bago nun, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel.
Hindi Kwentong comics na naman daw yan, sabi ni Atty. Claire Castro. O ano kinikwento mo. Ha? Baka naman kasi matanda na kasi, baka nagkakalugpe yung tatay mo. sa detention unit, hindi sa ICC. Hindi kayo na-inform by ICC? No, hindi kami hindi kami sinabihan kami na family members, hindi kami sinabihan na may insidente na ganun. Nakuha lang namin yon sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldico kasi kahit saan ka pumunta, ang daming Pinoy. So yung hospital personnel nagsabi. Ano sa When akin? was this nangyari? When was the nangyari? Nakita niya kayo? Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi, parang, ang sabi, Natamo pag nagsisinungaling ang tao, di ba mga friend? Hindi lang ako nagsalita noon kasi, alam mo, ko sa lawyer na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila, sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang tangina, sinisisi pa kayo yan, ICC. Hindi nyo raw kaya, proteksyonan yung tatay niya. Isintensyahan nyo na kasi. Ano ba kasi yung tagal nyo mag-hearing dyan? Kumpleto naman na sa ebidensya. Ang dami-daming. Si Mario Joseph. agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nag-kidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. May we know yung particular reason bakit po siya nawala ng malay? Any particular illness that led to that? Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko kasi nakuha talaga yung report, ma'am. Nakuha lang namin siya sa hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But was it confirmed po, for example, by the former nangyari na yung incident na yun as reported by the hospital personnel? Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na Iisip na naman siya. may ganyan. Natumba Tutumba. was his term. Wala ba kayong dyan, ICC? Yung kulungan na para hindi natutumba yung presidente. Yung diretso lang, hindi siya pwedeng umupo, hindi siya pwedeng humiga. Basta nakatayo lang siya diretso. Para hindi na matutumba. Digo, meron naman yun Pag pinasok mo siya, diretso lang siya. Hindi siya pwedeng yumuko. Basta aga diretso lang siya ganyan. Hindi siya pwedeng matumba. Yung parang sukat na sukat sa katawan niya lang yung kulungan niya. Tapos papakainin niyo na doon. Yung may butas. Susit na lang. Ganun. Para hindi na natutumba, kawawa naman. Is it alarming or... Yes. Pati pagtulog niya, nakatayo na lang siya. Wala nang pagkatumba. It's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have full control of the safety and security of the former president, because I believe, and the way I see it, he needs 24 yung may kulungan na pinagkulungan kay
Espinosa. Kulang sa gwardiya yun. Kalahin mo, nandoon na yung nakakulong na si Espinosa. Napatay pa. Diba? For our caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, it's just plain cruelty. Cruelty, sa September 23 na nga dapat yung ano niyan confirmation of charges niya di ba? Ang kaso, sabi naman ng abogado niya, na meron na raw topa, kung di na raw nakakaintindi, di hindi na pinuspon, tapos ngayon sabi mo naman cruelty, ano ba? Ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya. Kawawa na pa si Duterte. Pinapahirapan ninyo yung tao, nakadetain. Para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, For humanitarian purposes ba? Dapat makawalan na yung tatay mo. Ang kaso ng tatay mo ay crimes against humanity. Ngayon alam mo yung for humanitarian purposes, ang daming pinapatay ng tatay mo. Paano naman yung mga namatayan na walang humanitarian purposes? Wala na ho talaga. they should give or they should allow the interim release of former President Duterte. Anyway, wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. Ganon. Iba naman ang nakita ng mga complainants. Nakulong yung si Laila de Lima. Di ba gusto pang pakulong si Trillanes? Di ba? Sara. Ba't ganito magsalita itong bata Bukalad ni? Parang merong hindi na wala naman siyang balak bumalik as mayor ng Davao City because sinasabi nga niya wala naman ako doon, and that would be an injustice to the Davaoenos na meron silang mayor na wala doon. Kaya ba? So wala nang legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung interim release? Oo. Yeah. Ang atopic dermatitis. Wala na raw illegal na talaga ang pananatili ni Digong sa ICC kasi wala na raw legal na para manatili pa si Duterte, yung kanyang halimaw na ama na para anong klase ito? Grabe, no? Ay, mamaya. Ay, Atty. Claire, ang galing, mga friend. Talagang hihimayin niya, no? Escudero, napanood niyo ba si Escudero? Putik yan, no? Dapat, kulong na itong mga tayo, Freeze na lahat ang asset nito. Kasi, sila nagtuturuan, di ba? Pero ako, mga friend, wala naman akong nakita kay Romualdez na diniin niya si Escudero. Ang kaso naman ni Escudero, di ba, tumanggap lang siya. Bawal nga 30 million sa kontraktor. Bawal nga Tapos nung nadaming nakuha kontrata yung kaibigan niya. Di ba? Wala namang sinabi si Romualdez sa kanya. Pero kanina talaga dinidiin niya si Romualdez. Pati si Sara Duterte, ang niya. Mabuti lang constitutional pala, buti. Lahat talaga, kaya alam nyo mga friend, yung impeachment na sinasabi. Pero okay lang naman na matuloy
Kung sakasakali. Kung itutuloy ng Kongreso. Pero sayang kasi kung hindi yan matutuloy sa Pebrero, di ba? Puta Pebrero, puta. Ang laki na ng perang ginastos dyan. Sa putang inang yan, mapapamura ka talaga. No? Pero wag na tayong umasa na si Sara Duterte makukumbik. Dahil the way lang na di ba? Tignan mo sa Senado, yung budget niya. Lahat approve. Wala itang kumontra eh. Kulang-kulang 1 billion. Walang kumontra. Maski sa Senador, bigay na. Ang tanong, hindi na tinanong si Mary Grace Piatos, wala nang busisi. Maski yata sa Kongreso, wala nang bumusisi. Meron konti, yung mga talagang matitinong kongresista, na binusisi pa rin kung saan niya dinala yung ganito, paano yung ganito, mga ganyan. Pero sabi ni Sara, may kaso naman ako, sa korte na ako magpapaliwanag, baka ako ganito, ganun. Tapos na, approve na. Ay, nako. Yung saldi ko, nag-resign na. Sa pagiging kongresista. Baka hindi na babalik yun. Puta, daming pera. Grabe. Dapat itong gobyerno ni Marcos, habulin mo lahat yan. Pera ng bayan yan. Puta, daming nagugutom. Ninanakaw lang. Wala kang kamalay-malay, nakaharap ka. Parang ganun, di ba? Pumirma ka pa eh. Pinirmahan mo yan, kaya nagkatuloy-tuloy ang nakawan na yan eh. Siguro, sinagtatanong ka lang, ganito. Pero magpapaliwanag naman sila sa'yo. Okay, pirma. Sa totoo lang, tingin ko nga mga friend, hindi alam ni PBBM na mangyayari lahat to eh. Hindi niya alam. Kaya yan nga, nag-iimbestiga ngayon siya. Pero ilang taon na, ba't ngayon nga lang, no? Diba? Ba't ngayon lang, no? May na mahiwagan tanong dyan. No? Wala. Hirap na hirap siya pumili ng tao. Mga nakapaligid sa kanya eh. Sa totoo lang. Kung kaya lang ni PBBM na ideklara martial law, mas mabuti pa, deklara mo na eh. Sa totoo lang. Tanggalin mo na yan, Kongreso sa Senado na yan, puro inutil yan. Kayang-kaya naman patakboyin ng mga PMA ang gobyerno. Nangyari nga nung panahon ng tatay mo, 20 years, di ba? Isip-isip. Ay, magkulab na tayo mga friend. Nakasira ng araw tong maghapon na to, sa totoo lang. Si Chis Escudero, kung baka hataw naman si Chis Escudero. Tinuturo niya ako ni Romualdez, pero yung 3 daliri na ito. Sabihin natin 3 daliri na katuro sa'yo, parang kang bata eh, di ba, Escudero? Tinuturo ka, tapos, para bang kagaya na nangyari sa formal investigation nito si Dick Gordon. Sabi sumingit si Digaw. Makapag-imbestiga ka, alam mo, malinis ka, may nagnakaw, parang ganun. Ganun ang style naman ni Chis Escudero. Di namin mo. Kaya ka lang naman lumabas dahil yun nga eh. Nadidiin ka na. Hindi naman si Romualdez na nagdiin sa'yo eh. Yung sinasabing batas na bawal tumanggap ng donasyon. Inamin mo naman eh. Comelec. Ano gagawin nyo ngayon dyan? Bawal yan. Inamin na. Wala pa rin. Kaya wala. Wala. Dapat yan, meron ng dyan. Ano pa hihiringin kay Escudero? Maliwanag naman ang batas. Bawal tumanggap ng donasyon sa kontratista. Ano pa hihiringin niya? Inamin niya na. Media. Desisyon na kayo. Hihiringin pa ba yan? Inamin na nga. Parang yan eh. Bawal pumatay. Tinuturo siya pumatay. Ako pumatay. Ganun kasimple lang yan eh. Ano pa? Di-arestuhin nyo na. Bawal nga eh. Kaya anong klaseng gobyerno to?
Kaya nga kanina yung interview kay Heidi Mendoza o kay Karen Davila. Oo, ganda. Magandang maganda. Oo. Kulang sa pangil. Merong pangil, itong batas na to, sa kwarta. Oo. Pero para sa taong bayan, parang wala eh. Kawawa, taong bayan. Ito lang. Kulab na ko tayo mga boss. Yung siguradong bubusisiin ni Atty. Claire Castro to. Lahat yung dinakdak ni Chis Escudero, dinakdak na itong si Sara Sayad, lahat yan bubusisiin ni Atty. Claire Castro. Ang galing ng Atty. Claire Castro. With matching resibo. Oo. Si Koopman, sayang sweldo niyo dyan, digong. Si Kupalman, yan lang pala magiging depensa niyan. Sasabihin, meron kang topak. Kulab na tayo, mga boss.